Magsabi ng amin dito yung walang kasalanan. Ako, makasalanan. Kaya, di ba? Praise God. Kaya dumaan tayo sa justification. We are justified through the blood of Jesus. Nilinis tayo, pinawalang sala tayo sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Jesucristo na tumigis sa krus ng Kalbaryo. Amen? Kaya nga sa communion, inaalala natin yun. Praise God. Inaalala natin sa pamamagitan ng pagkain ng tinapay at sa kapag-inom ng juice. Yung kung kinakain ng tinapay na yun, ay hindi po talaga nagiging katawan ni Jesus yun. Hindi po. Kasi sa Catholic, ngayon nagiging katawan ni Jesus yun. Hindi po. Simbolo lang po yun. Praise the Lord. Bilang pag-alala sa ginawa ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Dahil kung siya hindi namatay, wala tayong kaligtasan. Old Testament time, ayan o, nagpapatay sila ng hayop para paghandog ng dugo. Yung dugo, yung pag may kasalanan ka. Kasi without shedding the blood, there is no forgiveness of sins. Yeah. Praise the Lord. Pero dahil sa Kanya, tumigil sa krus ng Kalbaryo, ay ang dugo niya sa krus ng Kalbaryo, tayo napatawad, nilinis. We are justified. Pagdating, hindi lang po tayo pinawalang sala. Ang second phase ay sanctification. Lahat ng pinatawad, nakatanggap ng kaligtasan, binabago ng Panginoon. Praise the Lord. Hindi po pwede na walang pagbabago. Pag ang saming tumanggap at walang pagbabagong nangyari, hindi talaga pagtanggap yun. Praise God. Magpapanggap pa lang yun. Kaya may sanctification na dadaanan. Ito yung pag-aayos. Praise the Lord. Ng Diyos sa buhay natin. Praise God. Yan ang dahilan kung bakit si Lord din ay naglagay ng pastor ng fivefold ministry sa church. Kaya itong fivefold ministry na pag hindi mo binigyan ng halaga, hindi mo nirespeto, pati ang Diyos hindi mo nirespeto. Kasi siya mismo ang naglagay nito. Praise God. Kaya meron siyang inilagay ng mga tao na kung saan susundin mo. Praise the Lord. Kaya nga kung may nagtuturo, at ito ay binibigyan talaga ng importansya, ng halaga. Yan yung totoong na-justify, pinawalang sala ng Panginoon. Sanctified, babaguhin, binago ng Panginoon. Kaya nga ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalaan. 2 Corinthians 5:17, wala na yung dati. All things has become new. Lahat ng bagay naging bago. Sanctification. Although na hindi pa rin tayo dito sa level ng sanctification, hindi pa rin tayo perfect. May mga pagkukulang, may mga pagkakasala, may mga mali. Pero, praise God, iba ka nang mag-isip ngayon. At Christians or believers are not sinless. They just sin less and less and less and less. Believers or Christians are not sinless. They just sin less and less and less. Ang mga mananampalataya at ang mga alagad ay hindi walang kasalanan. Merong kasalanan, pero ito ay pabawas na ng pabawas, ng pabawas, ng pabawas, ng pabawas hanggang sa praise God, maging perfect. Bakit? Yun yung dulo, glorification. Praise the Lord. Ang glorification. Pagdating natin sa Panginoon, sa harap niya, we are glorified. Pero dadaan ka sa justification, sanctification, and then glorification. Praise the Lord. Amen? Amen. Kaya pag nasa church ka, make sure meron ka ba talagang relasyon sa Panginoon. Ang may totoong relasyon sa Panginoon, sumunod sa Kanya. It's the number one lesson. Kaya kapag hindi mo pa natutunan ang pagsunod sa Panginoon, sa mga nagtuturo sa iyo, sa Kanyang salita, mukhang dapat mo yatang maranasan ang justification. Yes, God. Para magkaroon ng kaligtasan. Amen? Praise the Lord. Amen ba yun? Amen. Maliwanag yan. Glory to God. Kaya, para magkaroon yan, ay dapat merong maayos na puso.
para tama ang response. Sa totoo lang, pag hindi man isang puso, hindi ka makakapag-response ng tama. Kahit nandiyan ka lang. Remember, pinag-usapan natin last week, sino? Si Naaman. Si Naaman, ginagamit ng Panginoon, di ba siya mananampalataya? Ginamit na siya. Nagtatagumpay ang alam. Praise God. Nakatanggap siya ng himala. Iba kasi, makatanggap na ako ng himala. Magbabago talaga ako. Praise God. May nakatanggap ng himala. Gumaling si Naaman sa pagkaketong na at that time, ang ketong ay incurable. Pero gumaling siya. Sinong ginamit? Man of God. Sino? Si Elisha. Praise God. Pagkatapos nun, ayan, gumaling siya. Hindi meron, yung paggaling niya, ginamit ko si Elisha dito. Kung si Elisha ito, ay merong associate prophet. Ang pangalan ay, hindi nyo kilala. Ang tagatay na yun. Kapit bahay ni Bo. Anong pangalan niya, Bong? Yes. Hugo ang apelido. Hindi. Si Gehazi. Ang nalala niya. Si Elisha, ang kanya assistant ay si Gehazi. Nakita ni Gehazi ang ginawang himala ng Panginoon through Elisha. Pero pag nakakakita ka ng himala, ano ang response? Halimbawa, Abe, kung ikaw ang kasama ni Elisha noon at nakita mo yung paggaling ni Naaman na wala yung keto. Kung nawala yung keto na, pumilis ang balat. Para yung ulo ni Joey. Pero pumilis sa lahat. Ano ang iyong magiging response? Silence. Ikaw po, ano magiging response ko doon? Biglang puminis. Amaze. Paano? Ano? Oo. Ano? Kaya, gano'n. Ano magiging response ko? Wala masabi. Kaya nga, paano? Ang mapapaan mo? Oo. Gano'n lang? Gano'n lang? Ikaw, Joey. Natakbo ka palayo? Palayo? Ba't palayo? Hindi kayo nang bumalik sa akin lumayo. Hindi, magaling na, hindi ka nila mahahawa. Dahil sana tumakbo ka palayo, nung may sakit pa, na itong nakakahawa. Hindi kayo nang bumalik sa kalalayo. Alam ko na. Nabasa mo siguro yung Luke chapter 5. Talaga. Ganun ang naging response ni Peter eh. Yung na-amaze siya dahil sa daming huli. Lumayo siya eh. At saka sabi niya, lumayo kayo sa akin, Panginoon, mapagkasalanan ako. Pamihira. Praise the Lord. Pag gano'n eh, dapat ang response palapit doon sa gumawa ng himala. Okay. Dapat ang response sino gumawa ng himala? Si Elisha? Hindi, ginamit lang siya. Ang Diyos. Kaya bawat miracle, bawat blessings, bawat magandang karanasan, dapat ang response malapit doon sa gumawa ng himala. Amen. Amen. Si Gehazi, anong naging response? Nakita niya, i-bless si Elisha. Hindi ayos ang puso. Binanggihan. Binibigyan ng regalo. Pamila. Sabi niya, hindi mapapayaran yung iyong ginawang himala. Ginamit ka. Nung binibigyan ng blessing, ang daming ka ng blessing, binanggihan. Nung binanggihan, nanonood si Gehazi. Kaya may iba't ibang response talaga eh. Sa blessings. Kaya nga, sa totoo lang, yung pag-oras ang gusto mong, ang unang dapat na gawin mo sa Diyos, maniwala, mabago ka. Yung sanctification is so important. Kasi kahit ang daming himala na mararanasan o makikita mo, kung hindi ayos ang puso mo, malayo ka pa rin sa Panginoon. Yung Israelita, ang dami ng himala eh. Si Pero, hindi yung 10 salot,
Hanggang hindi pinapayagan ng mga Israelites na umalis sa Egypt. Titinding miracle yun ah. Pero, wala pa rin. Sigyari ganun eh. Kaya ginawa niya, kung umabot kay Naaman, siya ang lilihim na tumanggap ng kontrata. Praise the Lord. Mali ang puso eh. Kaya ulitin ko, pag mali ang puso, kahit anong ganda ng nalilinig mo, hindi mo mapabago eh. Kasi anong problema? Puso eh. Paano ka kaminig? Kaya nga, tama ang pakikinig mo, mababago ko eh. Praise the Lord. Amen? Anong nangyari kay Gehazi? Yung sakit ni Naaman ay sumabot na. Masaklap, hindi lang siya. Damay pa kanya sa buhay. Kaya ayusin natin. Praise the Lord. Ang puso natin. Kasi kahit anong ganda ang nalirinig natin, buong oras, hindi ang tamang puso, hindi makakaroon ng bunga sa buhay natin. Kaya make sure na pag umatan ka, yung sanctification, may kumikilos, may nangyayari. Nababago ka. Nalalapit ka lang sa Panginoon. Lumalago ka lang. Hindi pwedeng sing lang. Hindi po pwedeng sing lang. In short, hindi yung pinahalagaan yung salita ng Diyos. Sa pagbabayad ko ng salita ng Diyos, yung may banal na Espiritu na kumikilos. Habang nakikinig ka, anong ginagawa mo? Nilalabanan ng banal na Espiritu? O kinuhundig ka ng Holy Spirit? Nagre-response. May tamang puso. Kaya nga, di ba, may mga na-expose na baliwala lang. Pero yung tumubo ay yung binhi na nahasik sa matabang lupa, nagkaroon ng 100-fold, 60-fold, 30-fold. Praise the Lord. Amen? Praise God. Maliwanag ba yun? Amen. Praise God. Hallelujah. Kaya, lesson tuloy, doon po, i-review ko lang kayo doon sa lesson tuloy. Praise God. Achiever doesn't depend on the situation, but on the responsive heart. Number one lesson tuloy niya. Para maging achiever ka, kahit anong nangyayari sa paligid mo, pati sa'yo, praise God. Ano mang sitwasyon meron ka, responsive pa rin yung puso mo na magiging matagumpay ka. Amen. Praise the Lord. Palakpakan mo nga si Lord. Yeah. In any moment of decision, the best thing you can do, sabi ko last week, is the right thing. The next best thing is the wrong thing. And the worst thing you can do is nothing. Number one, right decision, best thing. Pero may number 2 rin, na best thing pa rin. Nag-decision ka, pero mali ang nagawa mo. Best pa rin yun. Ang worst daw, wala kang decision. That's the worst. Yung wala kang decision. Kaya andun ka lang. Kung walang nangyari, walang naging bunga. It means walang decision. Praise the Lord. Hello, amen? Amen. Number 2, it does not take much strength to do good things, but it requires great strength to decide on what to do. Kaya nga, praise God, hallelujah. Talagang kailangan talagang lakas para matutong magdesisyon at gawin ito. Amen. Amen ba? Amen. Lahat ng bagay na kasalanan may katapusan. Amen. Ma-expose at ma-expose. Tingnan niyo mo ang nangyayari ngayon sa bansa natin. Na-expose at na-expose. Ang problema daw ng bansa natin ay hindi baha ng tubig, hindi baha ng corruption. Ma-expose at ma-expose. Praise the Lord. Akala mo walang katapusan, pero expose darating ng darating. At ang nangyari niya, ang nag-expose, sarili nila mismo. Pinapanood ako, pamilya ako, kumain, magiging masarap kabarkada, kumain sila. Ang binayaran, pagkain na. 795,000. Pagkain, ginagawa. Ilan na? 795,000.
Kung kayo kasama ng kakain kayo, baka totoo nga ba yun? Sabi yung puto ni Gawin, karahin na lang. Karahin na lang kami. Karahin na lang. Karahin na lang. Mukhang kayo dalawang nagkasundo eh. Ang tindi nun, ang tindi nun, pero hindi, pambihira. Hallelujah. Pero, sino mag-iisip? Kaya nila yun kasi parang vlog nila yun. Viral ang mga vlog. Pero hindi na alam na magagamit kay Lord sa kanila. Ulitin ko. Ngayon, si Jesus ay Savior. Tagapagligtas. Darating ang oras, magiging judge siya. Kaya yung Savior na ito, hindi mo yung pinaliwala, hindi mo sinunod, hindi mo pinakinggan. Later on, siya ang mag-judge sa iyo. Amen. Kaya magkaroon tayo ng banal na takot sa Panginoon. Amen. Praise the Lord. Pero hindi religion ang magliligtas siya. Amen. Amen ba? Amen. Na every time na magpiprint sa mga hindi ko sasabihin, malapit na mangyari ang rapture. Amen. Maniwala ka o hindi, malapit na mangyari ang rapture. Yes. Sana matauhan ng bawat isa bago ang rapture. Yes. Ang pinakamahirap kasi, huli na yan, ngayon na-rapture na. Pwede ka rin naman na maligtas kahit hindi ka makasama sa rapture. Kung meron kang lakas na tagumpayan ng persecution. Ang Great Tribulation. Kasi, pinakamahirap yun, maiwan. Wala kang sasandalan. Wala kang masasandalan ng tatay. Wala kang pwedeng galit ng Diyos. Wrath of God yun. May mga maliligtas. May mga maliligtas ang tatay. But the thing is, sasampay. Kaya nga, sabi ng Revelation, hahanapin nilang kamatayan, pero hindi nila masusunod. Umatindi yun. Kaya mahalaga na tayo ay malibay, tayo ay matauhan, tayo ay makanas ng conviction. Before it's too late. Amen. Ang talagang batayan siyempre ng rapture. Hindi lang yung mga signs, kundi ang Israel. Ang temple ko ay matapos na. Malapit na magpakilala ang Antichrist. Every time I preach, sasabihin ko yan. Okay. Wala tayong may dadahilan na hindi ko alam. Kaya lagi ko sinasabi. This is my conviction as a preacher. As manong ka, mag-ayos po tayo. Maging handa po tayo. At ang paghahanda, ginagawa dapat gawin. Parang ikakasal. Anong paghahanda? Nag-aantay lang ba? Hindi. Inihahanda. May mga bagay na inaasikaso. Ang very busy ay yung ikakasal. Tama ba yun? Praise the Lord. Glory to God. Amen? Amen. Another. The risk of a wrong decision is preferable to the terror of indecision. Praise God. Yun ang laging problema. Indecision. Si Naaman, sabi ko nga, last week, ay may mabuting puso. Kaya siya nakapag-desisyon ng tama. Sa kabila ng may ulam, may kabansanan, may sakit. Pero nag-respond pa rin siya. Praise God. Kaya, ayusin natin at bantayan natin ang ating puso. Sabi ng Bible yun. Guard our hearts. Proverbs 4:23. Above all else, guard your heart for everything you do flows from Him. Praise God. Kasi madaling bumigay ang puso. Saan yan? Saan nakalagay? Madaling bumigay ang puso. Nasa, sunod. Yan. 2 Kings chapter 5, verse 11. Look at Naaman. Anong nangyari? Nagalit siya. Naaman went away angry and said, kasi pinalulubog siya, hindi siya naam ni Elisha. Pinalulubog siya sa Jordan River 7 times. Nagalit. I thought that he would surely come out to me and stand and call on the name of the Lord, the Lord is God. Wave his hand over the spot and cure me of my leprosy. Hindi niya ako nilabasan. Kala ko pag-pray niya ako. Kala ko ganito.
Akala ko ganyan. Bibiro mo siya lang itong nangangailangan. Siya pa magdidikta. Madaling bumigay. Kaya kailangan kapatlayan. Amen? Sabi ng Jeremiah 17, verse 9. Sino ang makakaunawa sa puso ng tao? Ito'y mandaraya at walang katulad. Wala nang lunas ang kanyang kabuluhan. Verse 10. Akong si Yahweh ang sumisiyasat sa isip at sumasaliksik sa puso ng mga tao. Ginagantimbalaan ko ang bawat isa ayon sa kanyang pamumuhay. Yung laman ng puso mo ba ay pagkatapat ko gantimpala dahil sa tamang puso. O parusa dahil sa maling puso. Ginagantimpalaan ko ayon sa kanyang ginagawa. Ang paghahanda natin ulit ito ay meron ginagawa. Golden rule sa Bible, ang golden rule. Do unto others what you want others to do to you. Golden rule yan. Pero sa Bible yun. Gawin mo sa iba ang gusto mong gawin sa iyo. Sa mundo, ang golden rules ay ito. Don't do unto others what others don't want you to do to you. Huwag mong gawin sa iba ang alin, yung ayaw mong gawin ng iba sa iyo. Anong kaibahan nun? Sa Bible, ano? Gawin mo, makikilusin ka. Sa mundo, ano? Huwag mong gawin, hindi ka makakakilos. Hindi ka makakakilos. Naintindihan niyo ako? Kaya in short, ang paghahanda, merong ginagawa. At hanggat hindi mo ginagawa, yung pinagagawa ng Diyos, huwag mo siya antayin na kumilos sa iyo. At walang sagot. Naiintindihan ba natin ito? Praise God. Kaya mahalaga na ang salita ng Diyos ay ina-apply natin sa ating buhay. Praise God. Ano ang bunga ng naririnig natin na pagtuturo? Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Mabibigyan ng importansya lahat ng yan. Pati ang mga believer at anak ng Diyos, makikita ang kahalagahan nila the moment na nirapture na. Ang daming matatawan ang mundo. Kung napapanood natin, yung left behind, di ba? Pati yung piloto, na-rapture, nawala yung isang piloto, buti na lang may isang natirang piloto. Doon makikita ang kahalagahan ng mga mananampalataya sa mundo ito. Ang nagpipreserve ng mundong ito ay walang iba, kundi ang mga anak ng Diyos. Kaya nga asin at ilaw. Ang asin, noon kasi, sa aming probinsya, walang mga rep. Noong panahon niya na brother mo, wala pang rep yan. Walang rep yan. Anong nagpipreserve? Asin. Kaya isda, aasinan mo. Sa aming probinsya, ang market day ay Wednesday and Sunday. Kaya bibili ka ng ulam sa bayan pag Wednesday, saka Sunday. Paano yan? Hindi ka bibili ng isang sahingan lang. Kasi mamamasay ka pa sa bayan, 7 kilometers away. Bihira lang ang jeep. Bihira lang ang jeep nung kaya bumuka. Siyempre, mag-imbak ka na ng mga sobra na pangkain mo ng Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo, mamamalengke ulit. Anong gagawin mo? Asin. Preserver. Ang preserver ng mundong ito ay yung mga totoong mananampalataya. Praise the Lord. Amin ba? Buti na lang, sinaman, pinakita pa rin na may natirang kaunihan pa rin sa kanyang puso. Bakit? Although nangagalit siya, bumawi siya. Sino ang nag-review sa kanya? Yung mas mababa sa kanya. Buti mo lang, marunong bumawi. Kaya sabi ko last week, bumawi ka. Ano man ang mali mo, ano man ang kasalanan mo, malalaman, bumawi ka. Praise the Lord. Amin ba? Kanta pa natin yan. Bumawi ka, bumawi ka. Itodo mo na. Praise the Lord. Amen ba yun? Praise God. Kaya, na-review siya kasi. Okay. Advance ko na. Very important formula. Praise God. Meron akong inilagay dito na napakahalagang formula. Magsisimula na ako. Praise the Lord. Ito'y matutunan natin itong formula ito. Napakahalagang formula ito. Pag tama ang puso, dapat ito ang formula i-apply. Praise God. Bago ko ilabas yung verse, huwag niyo muna ilabas yung verse.
magtatanong ako kung memorize itong verse na to. Genesis chapter 1, verse 1. Sino ang may memorize ito? Tayo. Yan. Chester. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was this. Yan. Chapter 1 yan. Hindi yan Genesis 1. Yan chapter 1 yan. Yan Genesis chapter 1. Yan Genesis chapter 1. Pero related doon. Hindi, yan yung correlated verse yan eh. Sino? Roger. Ano yan? Sige, kantahin mo. Human and earth. Yun! Nabihirang galing ng Bible mo ha. In the beginning, God created human and earth. Praise the Lord. Pero at least it's din yun ha. In the beginning, God created heaven and earth. Yun. In the beginning, yung formula niya. Pwede na ilabas yung verse na yan. In the beginning, God created the heavens and the earth. Yan ang mahal. Pero yung Genesis 1 verse 1 yan. In the beginning, God. The very important formula is what? In the beginning, God. That's the best and important formula in every life. Praise the Lord. Ano yun? In the beginning, God. Praise God. Pag na-i-apply natin ito, magtatagumpay tayo. Pag tama ang puso mo, itong formula mo. Pag mananampalataya ka, itong formula mo. Before anything else, in the beginning, God. Praise God. Hello, amen? In the beginning of your pursuit, God, not knowledge, but God. Praise God. Kaya nga, in the beginning of the day, God. Praise the Lord. In the beginning of your career, God. Praise God. In the beginning of your business, God. In the beginning of politics and government, God. In the beginning of church, God. In the beginning of family, God. In the, wala na. If He does not begin, He cannot defend anything there. Kaya dapat, lahat ng bagay nagsisimula sa Kanya at siya. Pag natutunan mo yung formula yan, tagumpay ka. Praise the Lord. In the beginning of the day, God. In the beginning of your work, God. In the beginning of anything, God. Bago ang trabaho, muna, Diyos. Praise God. Bago ang bagay gawin mo, muna ang Diyos. Lahat ng bagay dapat muna ang Diyos. Because He only becomes Omega over what He became Alpha. Praise the Lord. Kasi He is the Alpha and the, ano yung Alpha and Omega? The beginning and the end. Praise God. Hallelujah. You cannot invite Him somewhere in the middle of the mess and say, Lord, continue with me. He will start afresh. Why? Because He is a God of battle. Amen. Kaya important formula nyo. In the beginning, God. In the beginning, God. Para hindi mo makalimutan. Hindi ka na yung in the beginning. Praise God. Si Alan na magsusunod. Praise God. Glory to God. Amen? Amen. Kasi, kung gusto mo maging matagumpay, kung gusto mo maging, anong tawag nito, mabunga, kung gusto mo maging tapat sa Panginoon. Glory to God. Kasi, mahalaga yun. Goal mo dapat yung daan. Make it sure. Ulitin ko. Kaya ka dapat may tama ang relasyon sa Panginoon. Glory to God. Kapag hindi tama ang relasyon, ano naman ang bibuild up mo ngayon, hindi magtatanong. Kahit panong pagsisita mo, kahit panong talino mo, kahit panong sipat mo. Kaya nga, learn that formula in the beginning, God. There are two pains in life. Pain. Sakit sa buhay. Ano yun? Number one, the pain of discipline. Masakit ang disiplina. Tama? Praise God. Discipline wastes oneself. Pero magaan lang pala yun.
Number 2 is the pain of regret. Naintindihan niyo yung regret? Anong regret? Panghihinayang. Regret wastes us. One hurts now and the other hurts forever. Kaya nga, yung discipline, ang bigat mo, mas magaan, mas. Pero, ang regret, ang bigat mo, magaan, yung nilata. Kaya nga, ang regret, ay masakit yan. Ang discipline, masakit. Ngayon. Pero, yung regret, masakit. Forever yan. Kaya, much better na pagtutunan mo, pag-disiplina. Kaysa leta, manghihinayang ka. Naintindihan natin? Praise God. Mahalaga ito na matutunan. Praise God. Kaya, ang disiplina hindi madali. Ang disiplina masakit. Ang disiplina masakit. Pero mas masakit ang regret. Kasi hindi mo na may babalik. Ano na lang panunuorin mong pelikula sa Panginoon? Sana bukas pa ang kahapon. Hanggang na ang pelikula panunuorin mo. May babalik mo pa ba yun? Hindi na. Hindi na. Kaya much better, mag-disiplina ka kaysa manghinayang ka. Amen. Malakpakan mo nga si Lord. Because of that, etong mga important principle na dapat nating matutunan. Praise God. Mga importanteng prinsipyo na dapat matutunan. Good heart brings patience. Ang mabuting puso, yung dala nito ay patience. Patience, anong patience? Hindi, Espanyol yan eh. Pagtsatsaga, pwede. Patience is not waiting for things to come. It's trusting the process while you keep moving forward. Hindi daw nag-aantay, madarating ang isang bagay. Kundi, pagtitiwala sa dinadaanan ng proseso, hindi still mag-move forward na pa rin. Praise God. Totoo lang kasi, mamaya mas mapapaliwanag ko to. Kaya mo mai-advance naman yung sasabihin ko eh. Another, every great book takes years to be written. And every great life takes years to unfold. Praise God. Lahat ng mga matitinding libro, hindi naman bigla nasulat yun. Ang Bible na lang matindi. Hundreds of years ang pagitan ng mga author. Hindi magkakakilala pero hindi nagkontrahan. Hindi yung magkakakilala, lagi nagkokontrahan. Ito sa Bible, yung mga author niya, hindi magkakakilala. Hundreds of years! Mga 1,000 pa! Pero hindi nagkokontrahan ng Bible. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya nga, every great book takes years to be written. And every great life takes years to unfold. Dakilang buhay talaga, great life. Taons yan. Praise the Lord. Kaya hindi pwedeng nagmamadali. A tree doesn't grow in a day. And wisdom isn't found overnight. Ngayon, kahit na hybrid na nga, di ba? Yung may mga puno ngayon na katatagin mo pa lang, mamaya-maya, namumunga na. Pero hindi pa rin overnight. Hindi pa rin overnight. Tama? Yung mga, anong tawag doon, yung mga maliliit pa lang, mga maliit, bonsai, mga bonsai. Pero time pa rin. Bago, mamunga. Praise God. Amen? Amen. Hindi overnight siya. Praise God. Be patient with life. Important principle ka. Be patient with life. Why? The best things take time. Praise God. The best thing takes time. Do it. Praise God. May pagtsatsaga. Pero pag nagtsaga ka, makikita mo ang buhay. Amen? Amen. May buyan, may sakripisyo. May pag-aalaga ng bata.
Nakakita yung post ni Chester? Praise the Lord. Kaya fruitful supervisor. Praise the Lord. Kanya na si Chester. May kuyat. Kuyat ka sa trabaho mo. Kapag gawin mo sa bahay, hindi ka kagad makakatulog. Alagaan mo muna yan. Amen? Amen. May pagtsatsaga. Best things take time. Amen. Praise the Lord. Number 2. Dapat. Kanina, patience. Another formula naman, this time, keep moving forward. Principles. Keep moving forward. Greatness isn't built in one day. It's built in the days you refuse to eat. That's greatness. Praise God. Isn't built in one day. But it's built in the days you refuse to quit. Sa totoo lang. Magiging dahilan isang bagay. Every time na may pipigil sa'yo, hindi ka pa rin nagpapigil. Every time na may harap dyan, hindi ka pa rin nagpaharap. Alam mo, pag isang bagay na gagawin mo para sa Panginoon, marami talagang hadlang dyan. Pero ang kagandahan, ay ano, hindi ka nagpahadlang. Praise the Lord. Hello, amen? Kaya ang desisyon yun eh. Keep moving forward in spite of. Kaya nga, kahit ang tindi ng mga harang dyan, sige, diretso lang! Hindi na baling mabagal. Huwag ka lang huminto. Hindi lahat ng mabilis nauunang makarating. Praise God. Pagsabayin niyo kami ni Alan maglakad. Pwedeng mas mabilis siyang humakbang, pero mas mauna pa rin akong makarating. Dahil yung hakbang niyang dalawa, isang hakbang ko lang. Hindi ko alam kung bakit. Bahala na kayo kung anong intindi niyo doon. Siya lang nagpaliwanag. Praise the Lord. Isang patras. Ha? Alam mo, isang patras. May isang patras. Patras. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Kaya na, ano yun? The moment you refuse to quit, ibang usapan yun. You're on the way to greatness. Ang nakapansin, kung kailan linggo sa maraming kontrabida sa buhay mo. Tama? Minsan ang kontrabida yung inantay mo pa. Kaya kayo na-late, di ba? Minsan ang kontrabida yung kamay. Minsan ang kontrabida yung paa. But the thing is, the moment you learn to refuse to quit, you're on the way to greatness. Amen. Praise God. Palakpakan mo nga si Lord. Grabe, excited. Oh. Another, every step you take, no matter how small, is proof that you didn't give up. Amen. Come on, keep moving! Amen. Keep moving forward, not moving backward. Praise the Lord. Hallelujah. Another, perseverance means moving forward. That's perseverance. Even when the word tells you to stop, still your decision is move forward. Praise God. Ano mas madali maglakad? Pasulong o paurong? Paglakarin natin yung mga pasulong at saka paglakarin natin kahit anong bilis, yung paurong, alin ang mas malayo kayang malalakad? Yung pasulong o yung paurong? Ha? Ikaw, athletic to eh. Ha? Anong mas malayo marating mo? Pasulong o paurong? Ha? Nasubukan niyo na ba na karera ng bisikleta, patras? Ha? Ha? Alam natin lahat na pasulong. Mas madali.
Pasulong ba po? Ano ginagawa mo? Pasulong ba po? Hindi yan sinasabi. Yan. Dapat ginagawa. Ba't ba nataimik kayo? Wala naman hindi yan kakaiba natin mga kaibigan. Ang mas madali, Rod, pasulong ba oro? Anong ginagawa mo? Pasulong ba oro? Huwag mo nang sagutin. Praise the Lord. Glory to God. Success belongs not to the fastest, but to the one who simply never stop walking. I repeat. Principles. Praise God. These are principles na ano kung paano magtagumpay ka. Sa mga hindi lang pabilisan yan eh. Alam nyo, ang dami may pangarap ngayon. Kung tayo ng banal na takot sa Diyos, huwag magmadali. Amen. Darating ang time mo eh. Huwag magmadali. May mga bagay-bagay na talaga. Sabi nga, yung mga gagawin mo, ay may yung mga decision mo, dalawa yan. Bilisan mo at huwag mong bilisan. Di ba, Diwata? Saan mo bibilisan? Pag ang desisyon patungo sa kaligtasan, bilisan mo ang desisyon. Pero, yung mga bagay na desisyon na, may mga desisyon na hindi kahagad, minamadali. Pagyaman, hindi kahagad minamadali yan. Dahil kahit di mahingin yan, pag oras na natin maayos at tama ang puso mo, yayaman at yayaman ka. Amen. Kapag madali, kailangan ang una, mapagkatiwalaan ka. Amen. Sabi ko nga, akala ko, yung pinakamatindi talaga, customs at saka biyaya. Wala na yung mas matindi ba pala? Sabi niya, ano mo yun? Pagbili ka. Kasi imagine, video. Ang ganda po, inabot na may isang trillion. Ang matindi ngayon, may napanood ako. May napanood ko ngayon. Hindi nagbabago kasi makahuli ng akla. Bumibili ng auto para paglalagay ng pera. Ibang klase. Kaya, ang isang billion pala. Kaya una ko yung sinabi ni Mayor, mag-aano sa isang billion. Pero napansin ko, bakit ko yung kwento ko, parang attentive kayo. Pero kanina, hindi. Kanina, hindi. Sila po. May problema silang unlimited na Ang pangalan po nung nagsasalita ngayon ay Arvin. Narinig ka ngayon. Ito na lang. Bigla siya na lang. Joey na lang daw ang pangalan. sa sumigaw. Success belongs not to the fastest, but to the one who simply never stop walking. Hello, amen? Amen. Hallelujah. Glory to God. Ano naman? Mistakes reveal you. A mistake repeated more than once is a decision. I repeat, a mistake repeated more than once is what? Decision. A mistake repeated more than twice is what? Habit. Habit mo na yun. A mistake repeated more than 3 times is what? Character. Mistakes happen every time. We're all human, but a mistake that is constantly repeated isn't a mistake anymore. It's part of who you really are. Huwag mong babaliwalain ito. Praise God. Hallelujah. Magkaroon tayo ng awareness dito. Amen. Praise the Lord.
At para mangyari yan, kailangan ng desisyon. Kaya nga, mahalaga yung tatlo na huwag makakalimutan yung sabi ko ang tatlong to. Na number one, commitment. Maging committed kayo. Kasi until and unless na nag-commit ka, wala kang masisimulan. Pag hindi ka nag-commit, wala kang masisimulan. Hanggang sa tabi mo lang, kasi yun, mali, ayusin ko to. Mabulit-uli yun. Until you commit your life. First and foremost, commit your life to God first. Kaya remember the formula. In the beginning, God. Naintindihan ba natin yung tinatakbo ng pinag-usapan natin? Praise God. Kaya, commitment number 2, consistency. Kasi pag committed ka, kailangan ng consistency. May mga tao, kilala ba kayo, committed noon. Pero ngayon, nasa na? Consistency is so important. Kung walang consistency, hindi ka makapagpatuloy. Hindi ka makapagsimula. Kung walang consistency, hindi ka makapagpatuloy. Yung pangatlo, pag committed ka, consistent ka, yung improvement ang makakamtan. Yung growth makakamtan. Pagkakaroon ng buwan. Kaya hindi lang pwedeng matin. Dapat may na-establish na relasyon sa Panginoon. Pagkakilala sa Panginoon, hindi lang mawala yung vision. Dati nagsasyabu ka, hindi na ako nagsasyabu. Dati naninigarilyo ako, hindi na ako naninigarilyo. Hindi lang doon. Dapat magkaroon ka ng totoong relasyon sa Panginoon. Kasi hindi mababago. Gusto mong ibalik dati? Natututo ba tayo? Amen. Magkaroon tayo sa natututunan natin. Simulan natin. Commit our lives to God. Life lessons. Malapit na matapos. Praise God. Comparing yourself to others is the biggest of your precious time. Comparing yourself is the biggest na ito. Ba't pa? Una. Ito biggest biggest waste of time of your precious time. Biggest waste. Biggest waste. Your precious time. Kulang ang aking ano. Praise God. Biggest waste of your precious time. Sa totoo lang. Amen? Kaya isa yan sa disturbance eh. Bakit siya? Hindi naman siya Diyos ah. Maramihan ng reklamo. Ba't siya pinagpapala? Ba't siya pinagpapala? Bakit siya? Bakit siya? Tanggalin niya. Hello? Biggest waste of your time. Precious time. Ba't siya napromote? Ba't ako hindi? Sugarin naman ako sa kanya. Hello? Amen? Ba't siya napili? Mas maganda naman ako sa kanya. Number 2. You can make everyone happy. And if you try, you will lose yourself. Sa totoo lang. Hindi naman talaga lahat mapapasaya mo eh. Hindi lahat ng komedyante tumatawa lahat ng nanonood. Tama ba? May alam ba kayo na nagtatawa ng lahat pero yung isa hindi? Ha? Di ba? Hindi lahat naman. Hallelujah. Kaya hindi mo kaya pasayahin lahat. Pag ginawa mo yun, sabi na talo ka sa sarili mo. Talo sa sarili mo. Pero ngayon, pwedeng sumaya ang lahat. Ngayon, pwedeng sumaya ang lahat. Bakit? Bakit? Tinatanong ko kayo, bakit pwedeng sumaya lahat? Gusto nyo sumaya lahat ngayon? Gusto mo bang sumaya lahat ngayon? Ikaw, Joey, gusto mo ba sumaya lahat ngayon? Gusto mo? Praise God. Tayo lahat ngayon, magsasayahan lahat. Magdadalhin tayo sa Samgyup, Ibong. Sasaya ba kayo lahat? Meron grabe ang saya ni Joey. Ha? Hindi lahat? Bakit? Malulungkot siya.
Kaya sabi ko kay Jester kanina, anong mas madali? Bumuhay ng patay o dalhin tayo sa sangkip mo? Hindi lalagtat na. Palagay ko ngayon, masaya lahat. Pan yung nasa online ngayon, palagi ka nagtatawanan din. Kahit yung nasa online, hindi ka pa nakita, tawa din yan. Praise God. Number 3, be okay with people not liking you. Most don't even like themselves. Maging okay ka pa rin sa mga tao kahit hindi ka gusto. Kasi unang-una, yung hindi ka gusto, pati sarili nila hindi ka gusto. Kaya, lesson to learn to. Hello, amen? Amen. Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Hindi man nila gusto ikaw. Praise God. At least yung partner mo na gustuhan ka. Lipat ka. Number 4. If you want to be successful, take 100% responsibility for your mistakes. And stop blaming others. Amen. Amen. Huwag ka nang manisi. Kaya naman si Benisi. Wala yun. Bibigyan mo yan sa Benisi. Bilang. Praise God. Hallelujah. Glory to God. Stop blaming others. Kasi ganito. Praise God. Kaya ngayon, sa totoo lang, sa gobyerno natin, matindi talaga. Pero mag-start tayo bilang believer. Kasi kahit isa lang, ino-honor namin siya. Tandaan niyo, di ba? Si Abraham nilaban niya. Bago mo namin ang Sodom at Gomorrah. Saan siya nag-start? Bilang 50. May 5 mo na ang lugin doon. Gugunawin mo ba ang Sodom at Gomorrah? Anong sabi ng Panginoon? Hindi. Humirit siya. Kung 45 po doon, gugunawin mo ba? Anong sabi? Hindi! Humirit po ulit. Paano kung 40? Gugunawin mo ba ang Sodom at Gomorrah? Hindi! Hirit pa doon. Paano kung 30? May 30 matuwid. Gugunawin mo ba ang Sodom at Gomorrah? Hindi! Sabi niya, Lord, saba? Kung 20, gugunawin mo ba ang Sodom at Gomorrah? Sabi ni Lord, hindi! Lord, last. Paano kung 10 ang matuwid? Gugunawin mo ba ang Sodom at Gomorrah? Anong sabi niya? Hindi. For the sake of death, yung 10 ito, hindi ko gugunawin. So in short, napakahalaga. Tama. Matuwid. Praise God. Ang 10 pwedeng maging dahilan para hindi mapahamak ang isang syudad. Manindigan tayo sa katuwiran at kabanalan. Kahabagan ng Diyos ang ating bayan. Amen. Amen. Pero hindi pwedeng sarili lang natin. Hindi pwede. Kung nakaranas ka kamo ng kaligtasan, hindi pwedeng sarilinin mo lang yan. I-share mo yan sa mahal mo sa buhay. Kung talagang mahal mo. Amen. Praise the Lord. Hindi pwedeng tumahimik ka. Share mo yan. Kung talagang mahal mo. Praise the Lord. Amen? Kaya mahalaga, maging tama ang puso natin. Diyan, tayo magtatagumpay. Amen. Palakpakan mo si Lord. Pag-usapan mabuti mamaya sa groupings. Gawin natin, natututunan natin. Ayos ang puso natin. Magkaroon to ng tutunan. Tayo ay susulong for God's glory. Amen. Tumayo ang bawat isa. Concentrate on God. Pumigit ang bawat isa. Pag-usapan mo ang Panginoon. Allow the Holy Spirit to speak to you. Pati yung mga nasa online, tumayo. Iwanan yung mga ginagawa niyo dyan sa inyong bahay. Huwag palakad-lakad. Magandun na kung saan mag-concentrate sa Panginoon. Huwag mong sasayangin ang mga salita ng Diyos. Hindi yung narinig. Dapat ibig matutunan. At meron, magkaroon ng mabuting puso. Dapat hindi magkaroon ng bunga.
Invoke the Holy Spirit. Mananatili bang ganyan ang response mo? Kung hindi tama ang response mo, ayusin mo. Kung tama ang response mo, i-level up mo pa. Huwag mo ipagpapalit si Lord kahit saan mo. Kumikilos ngayon ang banal na Espiritu. Allow the Holy Spirit to move in your heart. To convict you. Karoon ng buhay. Salamat, Lord. Hallelujah. Yes. 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 Thank you, Jesus. Sige, biglang nagawa ang Holy Spirit sa oras. Hayagan po natin. Bumilas ang banal na Espiritu. Sige. Bawat isa nakapikit. Concentrate on that.
And there is much for God's glory. This time, kantayin natin lahat ng buong puso. Pinakananais ko pag-inasa. Sa mabuhay o sa mamatay, mabigyan kita ng karangalan. Again, pinakananais ko. Pinakananais ko at inasa. Sa aking tungkulin, wag akong upang sa mabuhay o sa mamatay, mabigyan kita ng karangalan. Ang Jesus ang ating buhay. Ang Jesus ang ating tagapagligtas. Ikaw, Jesus, ang aking namahalin. Ikaw ang aking Panginoon. Ikaw, Jesus. Ikaw, Jesus, ang aking buhay. Ikaw, Jesus, ang aking tagapagligtas. Ikaw, Jesus, ang aking namahalin. Ikaw ang aking Panginoon. Lord, we pray. Sa pamagitan ng banal na Espiritu at ang iyong mga salita na natutunan namin ngayong umagang ito, magbigay ito, Panginoon, ng kalakasan, ng bagong simulain, ng bagong landas tungo sa katagumpayan. Salamat po, Panginoon. Ang bawat isang nandito, Panginoon, magkaroon ng good heart, Lord God. A heart that follows you, Lord. A heart that's undivided, oh God. A willing heart, a decided heart, Lord. Maglilingkod sa iyo, susunod sa iyo, magmamahal sa iyo. Kakaiba, Panginoon, ang simulain ng buwan ng September. Amen. Dalangin ko po, Panginoon, na bawat gagawin namin, maliit man na bagay, ito'y nakalulugod sa iyo. Amen. At ito'y magkakaroon ng bunga, Panginoon. Yes. Pahalagahan namin, Panginoon, ang bawat salita. Pahalagahan namin, Panginoon, hallelujah, ang kaligtasan na nakamtan namin. Pahalagahan namin, Panginoon, ang iyong gawain. Mamahalin ka namin, pati ang church na pinaglagyan mo sa amin. Lord, magkaroon ng magandang relasyon, Panginoon. Hallelujah. Even the servants, Lord God, na inasay mo, Panginoon. Pahalagahan namin at mamahalin namin. Salamat po ang banal. Mula ngayon, Panginoon, we will never be the same again, O God. Magkakaroon to ng bunga sa buhay namin, sa puso namin, sa isip, sa salita, at sa lawa. Pagpalain ko po sa pati ang mga nasa online, Panginoon, pagkaroon to ng bunga sa kanila, Lord God. Hindi mahihiya